Ito po ngayon ang 2026 na update na nakikita ng tarot. Again and again, this is for entertainment use. Ang pikon, huwag magagalit. Ang pangit, itapon. Ang maganda, ang ating pilit na pangibabawin. Tarot, ipakita mo sa akin kung ano nakikita mo sa ating Vice President Sara Duterte sa taong 2026 and onward. Again, ito po ay aking babalasahin at i-scrabble, then scramble. And kung ano po ang madampot ko, ito po ay ipinagkaloob ng tarot at ng universe. Ayan. Kaya po, ayan, nakita nyo kalat. Walang reshuffle po ito. Pakita mo po sa akin kung ano nakikita natin sa 2026 kay Binibining Sara, Vice President Sara Duterte. Nakikita nyo po ito? Isang lalaki ang mahigpit na talaga namang pinag-iisipan niya. Ayan po. Nakita nyo to, lalaki, nakataob. Ibig sabihin kaya po siya nakataob, nag-iisip pa siya ng maraming, nakita nyo po itong cups, ito po ay maaaring signifies of kaso. Bakit sinabi kong signifies of kaso? Kasi po, di ba, pag nagfa-file ng mga kaso, magastos. Pag nagfa-file ng kaso, kinakailangan ang para siyang ginto. So, para sa kanya, yung isa-sign niya o ibabato niya para kay Ma'am Sara Duterte ay matinding mga ginto daw or matitindi. Conversion nito sa salitang ibinabato niya ay matitindi na. As in, masisira ang pangalan ng ating Vice President doon sa binabalak niyang ibabato. Unfortunately, nakabaliktad po siya. So, ito po ay malalampasan ng ating Vice President. Haharapin niya ito, and unfortunately, kung sino ka man na lalaki ka, kasi lalaki siya na nag-iisip talaga kung anong dapat gagawin. At may isang nag-feed sa kanya. May isang, nakita nyo po, may isang kamay. Yan, may nag-feed po sa kanya para batuhin ng napakaraming mabibigat na kaso si VP Sara ngayong taong 2026-27 hanggang sa kandidatura. Pakaisipin nyo pong mabuti. Dahil ayon po rito, nakabaliktad. Kung ano pong ibabato ninyo, again and again, ito po'y tarot lang. Ako po'y taga-interpret lang. Kung ano pong ibabato ninyo sa kanya, dahil siya naman ang in-scrabble name ko rito, ito po ay dapat yung pakaisipin dahil hindi magtatagumpay ang pagsira ninyo ng kanyang pangalan. Kung sino ka man na lalaki na nag-iisip, paulit-ulit kong sinasabi, akala ninyo sa tatlong maaatikabong akusasyon ay mapapasuko nyo ang isang Inday Sara. Sorry po, mababaliktad ang sitwasyon sa huling laban. Ngayon ay tungkol kay Vice Presidente Sara Duterte. So ating titingnan sa ating baraha kung ano ang mangyayari, anything na mga possible or mga messages ni universe para sa kanya. And para din sa atin, this will also be a sign and awareness sa paparating na eleksyon this 2028. So based sa energy ni Ms. Sara Duterte, may tension, may something like kakaiba, mabigat na parang hindi basta-basta, So titingnan natin 'yan kung ano ang mga pahiwatig, kung mga gustong ipaalam sa atin. So ano kaya ang message ni universe para kay Vice Presidente Sara Duterte? So titingnan natin sa ating braha. So the Emperor, malakas ang leadership energy niya,
disiplinado at commanding. Magkakaroon ng mas mahigit na implementasyon ng batas. Mararamdaman ng tao na may malinaw na direksyon ang gobyerno. So the first card says how it will be anong mangyayari, no? So here, mas paigtingin ang accountability sa mga opisyal. May focus sa role of law at pagpapalakas ng legal system. So, maraming kaso ang mabubuksan at rerepasuhin. No, you know what I mean? So here, hindi siya uurong sa pressure ng international critics, no? So, matapang ang tindig ng bansa sa labas, no? So, mas magiging firm ang Pilipinas sa foreign policy. The Tower. So, magkakaroon ng malalaking pagbabago sa sistema. So, may mga biglaang reshuffle at reconstructuring sa gobyerno. So, hindi lahat komportable, no? Pero may paglilinis na mangyayari. Which is, this is a positive sign, no? When it comes to Vice President Sara Duterte for running presidency this 2028. So, mas strategic at mas analytical ang mga pulisya, no? Hindi puro emotion, mas calculated ang galaw, so mas magiging direkta ang komunikasyon ng administrasyon. So, parang si Tatay Digong din, no? Si Sara. So, mabigat ang responsibilidad na haharapin niya. Maraming issue ang kailangang ayusin agad, pero ipinapakita na kakayanin niya ang bigat. So, hindi basta-basta si Vice President Sara Duterte. No? Kagaya din talaga siya ng tatay niya. So, again, dito naman, mas malaking suporta mula sa core supporters. Makikita ang strong public rallies at loyal base. So, magiging vocal ang mga naniniwala sa kanya. And as of right now, it is happening. Mas may matinding pagbabago sa ilang programa ng nakaraang administrasyon. Posibleng may mga tatanggalin at papalitan. So, the death card says there is something, a transformation, no? Ang keyword dito. So, this is long term and talagang merong matatanggal, mawawala, no? Okay. Mas agresibo ang kampanya laban sa krimen. So, mas mabilis ang operasyon laban sa illegal na droga. So, magiging headline ulit ang peace and order. No? So, mababalik yung dati na safe Philippines, no? Or any places of the world. Again, dito sa Pilipinas na mababalik din yung mga good reputation or yung mga nasira dati, no? So, may pag-asa at panibagong confidence sa ilang sektor, no? Lalo na sa mga gustong bumalik ang disiplina. So, mararamdaman ng supporters na may direksyon ang bansa.